Wala mang emosyon ay puno ng pambabanta ang mga mata niya. Whoever has objections, you can pack your things out and find a new job. Isa-isa niyang binalingan ng paningin ang mga lalaki at babaeng tauhan sa mansyon. Ngunit lahat sila ay hindi nakatingin sa kanya ng diretsyo. Nanaig ang mahabang katahimikan. Mukhang pinapakiramdaman din ng mga katulong ang isa't isa. At sa huli ay walang kumontra sa sinabi ni Zack. He clicked his tongue in both annoyance and satisfaction. Alam niya sa sarili na mataas siya magbigay ng pasweldo at hindi rin pahirapan ng pananatili ng kaayusan sa loob kumpara sa iba. Kung kaya't halos wala pa siya naging trabahante na pusang umaalis kung hindi pa niya palayasin. These people knew how cruel his way of disciplining was. But because of money, their mouths are all shut. Ni walang kumu-question sa kanya maging si Panying kung bakit ba nandito si Audrey o ano ang pakay niya sa babaeng ito. He's the boss, so obviously, he must answer to no one but himself. If everything is clear, you may all be dismissed. Pinalaya na niya ang tensyong namamagitan sa kanya at sa mga tauhan. Nakita pa niya ang paghinga ng maluwag na mga ito bago nagsipagkalat na umalis. Hindi rin siya nag-aksaya ng oras at kaagad na nagtungo sa kanyang bedroom, kung nasaan nakatali si Audrey. Well, ano pa nga bang magagawa niya? Wala siyang choice kundi ang ikulong ang babaeng yon dahil sa paulit-ulit itong pagwawala at pagpupumiglas sa kanya. Whenever he's trying to be gentle, she finds an opportunity to break free. Thinking she could easily achieve it, yet, when he forced it, she still wouldn't stop breaking free. Huwag ka lalapit. Pagkapasok at pagkalapit pa lang niya sa kama ay pinagbabato na siya ni Audrey ng mga unan at matitigas na gamit na nakapatong sa maliit na drawer hanggang sa mahawakan nito ang lampshade na agad itong binato sa kanya. Ngunit hindi man lang natinag si Zack. Nagawa niyang masalo ang lampshade ng hindi napupuruhan. Saka magkasalubong ang kilay na hinarap si Audrey. Pakawalan mo na ako rito. Ayoko na. Masakit ang katawan ko. Hindi ko na kayang... Her voice was broken and she looked at him with pleading eyes. Padihim siyang napalunok at hindi hinayaan ng sarili na matinag sa pagmamakaawa ng babae. Nakaposas ang isa nitong kamay sa kama na ngayon ay namumula na, habang ang katawan naman niya ay nakatapis lang ng kumot. He still remembers how many times he came inside her with no mercy. Sa totoo lang ay hindi pinag-iisipan ni Zack ang magkaroon ng anak kay Audrey. Hindi niya iniisip na mabubuntis ito at magkakaroon sila ng pamilya. Ang tanging na sa isip lamang niya ay simula ng matikman ng katawan ng babae ay mamutin ito ng paulit-ulit. Just the two of them having sex to their heart's content for the rest of their lives. He never realized that such a thing as a baby might someday come their way. Still, because of the uncomfortable feeling last night, habang ito naman ay nagmamakaawa sa kanya at umiiyak ng paulit-ulit, na tumigil na. Take a bath. Anya at kinuha ang susi sa kanyang bulsa upang tanggalin ang posa sa pulso ni Audrey. I will give you an hour to finish your bath. A maid will come get you to follow me in my office room right after. Anong gagawin ko doon? Hindi ba pwedeng magpahinga muna ako? Umiiyak pa rin ang mga mata niya. Ayoko na makipagsipi ngayon. Pwedeng sa susunod na araw o... I have told you countless times, Audrey. Tinaliman niya ito ng paningin. I have zero tolerance. Continue to behave that way, and the result will just get worse and worse day by day. If you don't give me the respect and obedience, I'm only asking of you. You'll continue to get hurt. Lalo ng taong kinontak mo sa oras na malaman ko lang kung sino yun. Umaapoy na naman ang galit sa dibdib niya sa tuwing maiisip niya ang senaryong nasaksihan kagabi. Nakita niya ang pagbalatay ng matinding takot at kaba sa mukha ni Audrey. Agad itong namutla, animoy tinakasan ng kaluluwa. Master, please. Humawak ito sa kanyang braso na hindi niya inaasahan. Sorry, hindi ko na ulit gagawin yon. Maawa ka, Master, pakiusap. Gano'n na lang ang paglukot ng mukha niya sa pagmamakaawa nito. Sinong taong yon? Pusa niyang naiusal na kinatigil nito.
No, it doesn't matter if you tell me or not. I have my own ways. Hindi, Master. Binawi niya ang braso niya at tinalikuran si Audrey. Go and wash up. I'll wait for you in my office. Master! Narinig pa niya ang paghabol nito at pagkahulog sa sahig mula sa kama. Nang lingunin niya ay nakita niyang nahihirapan na itong lumakad patungo sa kanya nang walang saplot sa katawan. Mariin siyang napapikit at sandali pang nahilot ang kanyang sentido sa inaakto ng babae. Talaga bang mahalaga si Landris Maxwell sa buhay nito at pinapamukha iyon ng paulit-ulit sa kanya? Ganon na lang pa ang takot niya na may gawin siyang masama sa oras na malaman nito ang pinagtataguan ng lalaking iyon? Naiinis niyang nilapitan si Audrey, sinalo ito bago muling mahulog sa semento at bago pa sumubsob ang mukha. Binuhat niya na parang isang sanggol ang babae at dali-dali itong pinasok sa loob ng kanyang banyo. Sumunod ay pinaagas niya ang gripo sa bathtub bago siya roon. Maingat na ibinaba. How annoying. Sininghalan niya pa ito bago tuluyang tinalikuran. Hindi na nag-ingay pa si Audrey kaya't nagpatuloy na siyang lumabas ng kwarto. Agad niyang sinabihan ng isang maid na si Nicole na asikasuhin sa loob ang babae, bantayan ang gagawin nito, saka ihatid sa kanyang office room sa loob ng kanyang mansyon. I told you, Nita, I'll be working from home from now on. If you have any concerns, just email me anytime. Besides, I already finished the important work that needed to be done for that company. If any of the heads are still annoying you, just tell them to fuck off already. Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang lalaking sekretarya mula sa kabilang linya ng telepono. Sir, hindi naman yun ang tinutukoy ko. Ang naghahanap palagi sa inyo rito sa kumpanya ay walang iba kundi si Ma'am Candice. Nalukot ang noo niya. I already paid that slut. What else does she want? Gusto yatang rumakot ulit dahil sa laki ng perang binigay niyo o kaya naman gusto talaga maging babae niyo, sir. Grabe ang pagka-gold digger. Just tell her that I'll see her next time. She still has some use and is literally good at acting slutty. Okay, sir. Thank you. Mukha itong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Napangiwi naman ang labi niya. Candice was hired by him to make him appear like a playboy in public on occasions where his friends are urging him to womanize. Wala siyang panahon na mambabae at magpakasasa sa alak kasama ng mga kaibigan niya. Kaya naman, dinuduga niya mga isipan nito ng panihim. Halos magdadalawang oras na rin na lumipas bago marinig ni Zach ang pagbukas ng pintuan ng kanyang opisina. What took you so long to? Pero kusa niyang naputol ang sasabihin ng mapagtantong hindi si Audrey ang pumasok sa loob. A woman in a red dress, heavy makeup, and apparently modeling nationally was the one who entered the room. Kuya, bakit ang gulo-gulo sa loob ng mansion mo pagkapasok ko pa lang? At wala pa rin pumansin sa akin ni isa? Why are you still treating me this way? May pagtatampo at hinanakit nitong sabi. Walang pahintulot na pumasok sa loob. Raquel, he blurted out in annoyance. What the fuck are you doing here? Ang sakit mo namang makasigaw. Kapatid mo pa rin ako no matter what happened in the past. Bakit ang sama-sama mo sa akin? Kulang na lang ay maiyak ito sa pagtatampo. Get out before I call the guards. He panicked, but remained calm on the outside. Para ano? Walang awa na naman nila kung kalad ka rin? Kuya, huwag ka naman nang magalit sa akin, please. Miss na miss na kita kaya nga ako nagpunta ngayon dito eh. Nararamdaman ko na may masama nang nangyayari na hindi ko nalalaman at nag-aalala lang ako sa'yo. For the last time, get out! Nagkikiskisa na mga ngipin niya sa halo-halong emosyon. Any moment now, Audrey will enter his office room and forsake, these two cannot meet. Master? Audrey's voice echoed the room. Mula sa gilid ng mga mata ni Zach ay nakita niya ang paninigas sa kinatatayuan ni Raquel, kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. Audrey? Kahit walang lingon-lingon, alam na nito kung kanino ang pinanggagalingan ng boses. Audrey! Nagugulat namang tinitigan ni Raquel ang isa't isa. Ang kaninang panghihina ng katawan ko ay biglang namanhid. Nabuhayan ng pag-asa. Napuno ng kagalakan at anumang oras ay magagawa kong mapaluha. Raquel! Raquel!
Nagawa kong liparin ang kinaroroonan niya sa kabila ng pag-iika-ika ko ng lakad. Mabilis ko siya niyakap ng sobrang higpit. Halos imudmud ko sa leeg niya ang aking mukha. Tila'y nagsusumbong na bata ako na pahikbig. Walang ibang tumatakbo sa isipan ko kundi lamang mahinga sa piling niya. Gusto kong pakinggan niyang muli ang mga hinaing ko at tulungan ako makabangon muli. Gusto kong sabihin sa kanya na maling pinili ko si Landers, na walang ginawa ang taong yon kundi pasakitan ako sa loob ng 3 taon. Never found love and happiness with him, but rather abuse and an endless torment. Raquel, help me. Sobrang hina ko yung binulong sa kanya sa takot na madinig ni Zach. Help, get out of here. I beg you. Subalit si Raquel ay parang estatwa na nigas sa kanyang kinatatayuan. Ni paghinga niya ay hindi ko marinig. Para bang nakakita siya ng multo at hindi makabawi sa kilabot na nararamdaman. Dama ko rin ang panlalamig niya at dahil sa mahigpit ko siyang yakap, ay dinig ko ang lakas ng tibok ng puso niya. Raquel, pinukaw ko siya upang ibalik siya sa ulirat. Audrey, bago ko pa mamalayan ay maras na akong hinatak ni Zach papalayo sa kanya. Gaano pa kahigpit ang yakap ko kay Raquel ay naging madali lang para sa kanya ang mahiwalay ako sa kapatid niya. Don't you ever think of it, Audrey. Mahigpit niyang pinisil ang braso ko sa bantang iyon. Hindi ko tinangkang magpumigla sa isiping mas lalo lang niya ako masasaktan. Zach has a very strong body. One grip and he can break my bones into pieces. Habang iniisip ang nangyari kagabi, alam ko sa sariling pinipigilan niya ang sarili niyang lakas upang maiwasang mapuruhan ako. Pero kahit na ganoon, bakas na bakas pa rin ang epekto ng ginawa niya sa katawan ko. Hindi ako makatayo o makalakad ng tuwid kung hindi ako magdadahan-dahan. Para bang nalalamog-lamog ang buo kong katawan ng paulit-ulit. Wala akong pagpipilian kundi tiisin ang sakit. Get the fuck out of my house, Raquel. You're not welcome here, and don't ever come back. Baling na sa kay Raquel. Doon lamang natauhan si Raquel. Para niyang hindi narinig ang kuya. Sa halip, inanatili siyang nakatitig sa akin, hindi makapaniwala na puno pa rin ng matinding pagkagulat at katanungan sa mukha. No way. No. Audrey, bakit ka nandito? Tinangka niya akong lapitan at hawakan subalit nabigo siya ng harangan at itulak siya ni Zach. This is my last warning. Sa tono niyang iyon ay para na siyang may gagawing masama sa kapatid na babae. Ang akala ko'y matatakot at matitinag si Raquel pero nilalabanan niya ang kuya. No! Tell me what is going on. Bakit nandito si Audrey? Anong nangyari? Anong ginawa mo, kuya? Hinampas niya si Zach gamit ang sling bag niya. Talaga bang nababaliw ka na? What on earth did you do to get her here? Kaya pala hindi ako mapakali. Kaya pala nananahimik at wala nang nandedemonyo sa akin at pinagtatangka ng buhay dahil nakuha mo na si Audrey. Gusto mo bang ipakulong kita sa ginagawa mo? Ha? Sarkastiko siyang tinawanan ni Zach. Sa lahat ng taong nakakakilala sa akin, you are the only one who knows what I'm really capable of doing. Go on, do what you must. And we'll see how far you can go. Hindi malaman ni Raquel kung anong sasabihin. Namumula ang mukha niya sa halo-halong emosyon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang paghahampasin ng bag si Zach. Nang maubusan ng pasensya si Zach ay nagtungo siya sa kanyang table habang hila-hila pa rin ako sa braso, hindi pinapakawalan. Go, get Raquel out of my damn property. She should not be allowed to get inside for the rest of her life. Kung makapasok pa siya, alam niyo na mangyayari sa inyo. Anas niya sa telepono. Nalukot ang mukha ko sa narinig. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nasasaksihan kong side ni Zach na ganito. Kailan pa siya naging mamamatay tao? Ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa mga inosenteng tao? Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha si Audrey. Nagulat ako nang agawin ako ni Raquel mula sa kamay ni Zach at napagtagumpayan niya iyon. Kahit pa nasaktan ako ay hindi ko iyon ininda. Sa halip ay bumugso ang damdamin ko sa pagkatuwa. Raquel! Muli ko siya niyakap, sobrang takot na makuha ulit ni Zach. Sasama na ako sa'yo.
Narinig ko ang matunog ng ngisi ni Zack. Nanginig ako sa takot. Audrey, come here. Malamig niyang sambit. You're just going to hurt yourself if you continue to do this. Simple man niyang sinabi iyon ay batid ko ang gusto niyang iparating. He showed no mercy last night, no matter how I begged that he almost crushed me if he really wanted to. Hindi mo ba naririnig? Gusto na niya sumama sa akin. Obvious namang ayaw sa'yo na Audrey. She already has landers and I don't know how the hell you managed to bring her here. Baliw ka na kuya. Kukunin ko na siya sa ayaw at sa gusto mo. I heard Zack click his tongue and his tone became much colder. Let's see again. Ask Audrey again to come with you. Kung papayag siya, kunin mo na. If not, you will never get to see her again. Umaliwalas sa mukha ni Raquel. Nabubuhayan ang loob na bumaling sa akin. Audrey, halika na. Umalis na tayo dito. Hinila niya ako. Subalit tuluyan akong nanigas sa kinatatayuan at nagmatigas bago niya matangay. What's wrong? Puno ng pag-aalala niya akong hinarap. Halika na, hindi ba't gusto mo sumama sa akin? Alam kong gusto mo nang makalaya kay kuya. Halika na habang pinagbibigyan tayo ni kuya. Imposibleng pumayag si Zack na makuha ako ni Raquel ng ganitong kadali. Paparusahan niya lang ako sa oras na makita niya talagang sasama ako sa kapatid niya. Nagawa nga niyang matuntun ako sa black market, bilhin sa napakalaking halaga na walang sino mang matinong tao ang gagawa at mapabalik dito upang alipinin ako. Tapos hahayaan niya lang kung makawala sa kamay niya sa sarili kong desisyon? Paano na lang kung iparinig ko sa kanyang gusto kong sumama kay Raquel at lalo siyang sumiklab sa galit? Paano kung ibuntun niya iyon sa taong kinonta ko kahapon at malamang may anak ako sa kanya? Paano na lang ang buhay na kalalakihan ng anak ko sa mga kamay niya? Matunog ako napalunok sa pagtakbo sa isipan ko ng mga posibleng kahahantungan ng iaakto ko ngayon. Go on, Audrey. Choose if you want to go with her or stay in the mansion with me. Pukaw ni Zack sa akin. Nang balingan ko siya ng paningin ay nakita ko kung gaano siya kakalmado. Ang nakakatakot na paraan ng pag-isi sa kanyang labi ay unting-unting gumuguhit. Yes, I know him well. He's not going to let me go for real. He's blatantly lying as if only testing me so he could find a reason to punish me again. Hindi na dapat ako nagpapadala sa emosyon ko. Kahit pag-aano ko kasabik na makahinga ng hangin sa labas ngayon, hindi ito ang tamang panahon. Audrey, kinakabahan akong pinaharap ni Raquel sa kanya. Makahulugan ko siyang tinitigan sa mga mata. Pinisil ko ang isa niyang kamay ng ilang beses, animoy may pinapahiwatig na unti-unti rin niyang naiintindihan. Nangingilid ang mga luha sa mga mata niya at mabilis akong niyakap ng sobrang higpit. Kasabay niyon ay ang lihim niyang pagbulong sa aking tenga. I will find a way to get you out of here. I promise. Natigilan ako. Kuibot-kibot ang mga labi ko at malakas na napahikbi. Niyakap ko siya pabalik at saka tumugon. Maghihintay ako. Dahil hinding-hindi ko kakayanin ang manatili sa piling ni Zack sa natitira kong buhay. I need to be with my son. He needs me the most. And only with him can I find love and happiness in life. Let go of me, you big damn fuckers. Hindi pa man tuluyang nakakalagkad palabas ng silid si Raquel ng mga gwardya, ay pumulupot na ang mga braso ni Zack sa aking bewang mula sa likuran. I can sense the superiority and possessiveness lingering around me, no matter how I am contradicting those senses. Kinagat ko ang ibaba kong labi at binura ang mga natitirang luha sa aking mga mata, saka nilakasan ang aking loob. Ito ang unang pagkakataon na muli kami nagkita ni Raquel sa loob ng 3 taon. Dinadalangan ko na sana'y hindi lang panaginip ang pangyayaring ito. Sana'y hindi panaginip ang pangako niyang tutulungan niya akong makalabas dito sa lugar na ito. Did you use my shampoo? Tumaas ang balahibo ko sa braso ng amoy ni Zack ang buhok at leeg ko ng may intimasyon. Mas sumigpit ang pagkakayakap niya sa akin na ikinapigil ko pa ng hininga. Mula sa labas ng silid na aming kinaroroonan, ay narinig ko ang pagtitili at pagwawala ni Raquel. Pero umaako si Zack na parang walang nangyayari sa kasalukuyan at pawang kaming dalawa lang ang tao sa mundo.
You smell even better with my scent printed on you. Ang mainit niyang hininga ay bumubuga sa sensitibo kong tenga. Nahihirapan akong napalunok ng laway. Masakit ang katawan ko, Zach. Nilandas ko ang mga kamay ko sa braso niyang nakapalupot sa bewang ko. Kahit pa ayaw ko siyang hawakan, para lamang tangkain siyang pahintuin sa ginagawa. Subalit para lamang akong kumakausap sa isang bingi. Hindi ako paniniwalang magagawa niyang saktan si Raquel. Kapatid niya yon. Kinagat ko ang dila niya sa aking bibig. Napamulat siya ng mga mata at matalim akong tinitigan. Bago niya binawi ang mga labi sa kabahagyang nilayo ang mukha sa akin. Inunahan ko siyang magsalita. Napatunayan mo ng loko ka. Hindi mo na kailangang gamitin pa si Raquel. Unang-una, kapatid mo siya at... She's not my real sister anyway. He cut me off with harsh words. She's just been adopted, brought by father from an orphanage, who clings and bites on me like a dumb mosquito. Nanlaki ang mga mata ko. Alam kong hindi kayo magkadugo, but you grew up with her. Paano mo nasasabi yan? Hell no. She just came out of nowhere one day when I was 16. She was a creep back then. The more he talks, the more harsh his words get. And let me tell you how it took years for me to adapt to her personality. Ikaw talaga ang problema. Bulong ko man ay sinadya kong iparinig sa kanya. Enough of talking about the mosquito and don't bite my tongue. Sinimulan niyang muli ang paghalik sa akin.